Una, makasaysayang konteksto. Sa pag-aaral ng kasaysayan, natutunan natin na ang mga sinaunang Pilipino ay mayaman, hindi lamang sa salapi, sa ginto, kundi sa sariling kultura. May sistema ng pagsulat ng baybayin, may organisadong pamayanang tinatawag na barangay, at may aktibo at malawak na ugnayang kalakalan at kultural sa iba't ibang bahagi ng Asya. Meron na po tayong trade sa iba't ibang bahagi ng Asya. Hindi po tayo mga mangmang. Sa makatwid, bago tayo sinakop, may sarili na tayong pagkakakilanlan. Ngunit, nagbago po ang direksyon ng ating edukasyon sa pagdating ng mga Amerikano noong 1898. Sa ilalim ng Second Philippine Commission, Act No. 74 o ang Education Act of 1901, ipinakilala ang sistemang pampublikong edukasyon na gumagamit ng Ingles bilang pangunahing medium ng pagtuturo. Ayon sa historiador na si Renato Constantino, ang sistemang ito ay naging anyo ng miseducation, kung saan ang kamalayan ng mga Pilipino ay nahubog ayon sa pananaw at interes ng kolonyal na kapangyarihan. Sa ganitong konteksto, mahalagang balikan ang layunin ng Republic Act No. 1425 o ang Rizal Law. Kinikilala ng batas na ito ang mga akda ni Rizal bilang instrumento ng nasyonalismo sa edukasyon. Nitong 2014, ang pag-aaral ng kasaysayan bilang bahagi ng kurikulum ay nakaranas ng malaking pagbabago sa ilalim ng Department of Education. Ang DepEd Order No. 20, Series of 2014, kung saan hiniwalay ang asignaturang Philippine History sa secondary education. At sa halip, ito ay isinama at hinati sa mas malawak na paksa tulad ng Asian Studies at World History. Sa isang pag-aaral na pinamagatang Disjunctures in Philippine History Education since the K-12 Reform, na iniulat din ng The Philippine Star noong 2024. Ipinabatid ng scholar na si Lee Candelaria na kasalukuyang assistant professor sa Hiroshima University at nagtapos ng cum laude ng BA History sa University of the Philippines, na ang kawalan ng isang nakatuon at hiwalay na asignatura sa Philippine History sa high school ay hindi lamang nagpapahina sa pag-unawa ng mga mag-aaral sa mga mahalagang pangyayari sa kasaysayan, kundi nagiging hadlang sa mga guro sa kolehiyo na makapagsulong ng mas malalim at kritikal na talakayan. Ang datos na ito ay pinatutunayan ng resulta ng National Achievement Test para sa grade 6 noong school year 2020-2021, kung saan naitala ang mababang antas na 44%, 44% lamang ang proficiency ng mga mag-aaral sa araling panlipunan, kung saan nakapaloob ang pag-aaral ng ating mayamang kasaysayan. Pinapakita ng mga ito na ang disenyo ng kurikulum sa kasaysayan ay may direktang epekto sa lalim ng pag-unawa ng kabataan sa kanilang pagkakakilanlan o identity bilang Pilipino.
at sa kanilang kakayahang suriin ang mga kasalukuyang isyung panlipunan sa konteksto ng ating nakaraan. Pangalawa, pag-aaral ng kasaysayan bilang mahalagang bahagi ng kurikulum. Mangilan-ngilan na pong video na kumakalat sa internet ang nagpapakita ng mga mag-aaral na tila hindi makasagot sa mga simpleng tanong tungkol sa kasaysayan ng ating bansa. Bakit kaya simple lamang ang mga tanong pero hirap silang sagutin ito? Dito ko po napagtanto, Ginoong Pangulo, hindi sila ang kulang. Ang kulang dito ay tayo, ang sistema, tayo ang nagkulang. Ang kinakatakutan ko, makalimutan na ng kabataan kung bakit sila Pilipino. Dahil kapag nangyari yun, madali na silang mawalan ng paninindigan. Madali na silang mawalan ng pakialam. Madali na silang sumunod kahit mali. Ito ay pinatunayan na ng Program for International Student Assessment 2018 po, kung saan napag-alaman na ang mga kabataang Pilipino, edad 15, ay kasama sa mga pinaka-vulnerable na maniwala sa fake news. Hindi lamang mga historiador at iskolar, kundi pati mga guro mismo ang nagsusulong ng pagbabalik ng asignatura ng kasaysayan ng Pilipinas sa high school. Sapagkat ang pag-aaral nito ay hindi dapat nakatali o limitado sa isang partikular na pangkat ng edad. Hindi rin makatarungang sabihin may redundancy sa curriculum at inuulit lamang ang pagtuturo mula elementarya hanggang high school. Ang katotohanan, hindi ito basta inuulit, kundi mas pinapalalim. Nung tayo po ay nasa elementarya at sekundarya, ang kasaysayan ay itinuturo sa paraang payak, makabuluhan, at nakatuon sa pagbuo ng ating pagkakakilanlan, pagkamakabayan, at pag-unawa sa mga pangunahing pangyayari, tauhan, at mga bayani sa ating nakaraan. Samantala, pagdating po sa kolehiyo, kung saan mas mature appreciation na ang isang tao, ang pagtuturo ng kasaysayan ay mas malalim at mas kritikal. Dito, kinakailangan suriin ang konteksto, dahilan at epekto ng kaganapan sa nakaraan. Pati na rin ang kaugnayan nito sa mga kasalukuyang isyong panlipunan, pampolitika at pang-ekonomiya. Sa madaling salita, sa basic education, sinasagot ang sino, ano, kailan, at saan ng kasaysayan. Habang sa kolehiyo naman, tinatalakay ang bakit at paano. Pinapakita nito, bagamat pare-pareho nating kinikilala ang kahalagahan ng kasaysayan, nagkakaiba-iba ang paraan ng pagtuturo nito at ang lalim ng pag-unawa ng mga mag-aaral. Kaya't malinaw, mahal na Ginoong Pangulo, na mahalagang manatiling bahagi ng kurikulum sa lahat ng antas ng formal na edukasyon sa ating bansa ang kasaysayan ng Pilipinas. Pangatlo, issue sa draft CHED Memorandum Order. Sa existing curriculum, may nakalaan na kabuuang 6 units para sa pag-aaral ng kasaysayan. Isang 3-unit na Rizal course at isang 3-unit course sa Reading in Philippine History. Ngunit sa draft CHED Memorandum Order, naglalayong i-reframe ang general education curriculum, ang mga stand-alone courses sa filosofiya,
etika, panitikan, pagpapahalaga sa sining at kasaysayan ng Pilipinas, mga asignaturang bahagi ng kasulukuyang curriculum ay hindi lumilitaw bilang mga required courses. Pambihira. Ibig sabihin, kalimutan na natin tong mga ganitong kasuotan. Ayon pa sa draft, sa ilalim ng Artikulo 5 nito, nakasaad ang kursong Rizal and Philippine Studies bilang bahagi ng core subjects, habang ang dating stand-alone na kursong Readings in Philippine History ay hindi na makikita sa listahan. Kahapon po, 5 ng Mayo, dumalo ang aking opisina sa online public consultation ng CHED patungkol sa kanilang draft CMO. Sa isinagawang konsultasyon, ipanaliwanag ng CHED na ang ginagawa ay reframing o muling pag-aayos, hindi pagtanggal ng mga asignaturang general education. Ayon sa kanila, marami sa mga kursong general education sa kolehiyo ay naituro na sa senior high school sa ilalim ng K-12. Kaya nagiging efficient ang pag-uulit. Hindi daw nagiging efficient. Sa nasabing public consultation din, kinumpirma na ang kursong kasaysayan ng Pilipinas ay kasama na raw po sa Rizal Studies. Mula rito, nagiging malinaw na isinusulong ang pagsasanib o konsiderasyon. Kinukonsiderate, para ang gusto nila pagsama-samahin na po, mga mahal kong kababayan, isang asignatura na lamang. Hindi po ito pwede. Hindi po nag-umpisa ang kasaysayan ng Pilipinas sa panahon lang ni Gat Jose Rizal. Si Gat Jose Rizal po ay 19th century. Ang Pilipinas po, kung matatandaan po ninyo, meron na po tayong natagpuan 60,000 years ago. Meron na pong nakita dyan sa Luzon na tayo po ay mga tao na. Kung inyo pong makikita sa screen, ayon po sa draft CHED Memorandum Order, layunin ng kurso na ipinaliwanag o explain ang buhay at akda ni Rizal. Subalit, Ginoong Pangulo, sa lente ng Bloom's Taxonomy, na isang sistematikong balangkas na ginagamit upang uriin ang mga layunin sa pagkatuto sa edukasyon, ang pag-explain ay nasa mababang antas ng pangkaisipang pangunawa o cognitive learning, na karaniwang mas angkop sa basic learning outcomes kaysa sa antas ng kolehiyo. Kaya't ipinapahayag ko ang malalim na pag-aalala na ang mga pagbabagong nakapaloob sa draft CMO, partikular sa Section 8, Letter D ng kursong Rizal and Philippine Studies, ay hindi lamang tila hindi angkop sa antas ng pangkaisipang pangunawa o cognitive learning na inaasahan sa kolehiyo, kundi maaari ring lumihis sa tunay na diwa at intensyon ng Republic Act number 1425 na isinasa batas noong 1956. Napakalungkot pong isipin, mga mahal kong kasama, na ang gusto mangyari ng CHED ay umikot lang tayo kay Jose Rizal sa ating pambansang bayani. Malinaw sa nabanggit na batas na ang layunin nito ay itaguyod ang nasyonalismo sa pamamagitan ng mga akda ni Rizal, partikular ang noli me tangere at el filibusterismo bilang mga instrumento ng pagiging makabayan at hindi bilang kapalit o komprehensibong pag-aaral ng kasaysayan ng Pilipinas. Pag ito po'y ninamnam natin, mga mahal kong kasama, para nating itinapon ang ating kasaysayan na napakayaman. Mismong si Jose Rizal, mismong si Gat Jose Rizal, meron siyang libro patungkol sa pre-colonial
na Pilipinas